Umpisa na ng Berman, si Jose Marichan tapos na rin magtono ng gitara. Ang Lakers hindi pa rin tapos humanap ng legit center para maging backup ni Ayton. Samantalang ang mga Lakers fans sa nilabas na botohan sa SB Nation, halos kalahati ng boto nakatutok sa pagkuha ng wing depth para sa roster ng Lakers dahil ito nga raw yung pinaka-weakness na nakikita ng mga fans dito sa roster ng Lakers. Pero malinaw na si Rob Pelinka mas naghahanap ngayon ng isang center na mag-a-upgrade palalo. Sa front depth nila, wala naman na sanang problema ang Lakers pagdating sa front depth. Meron silang DeAndre Ayton sa starting center, meron silang Jackson Hayes na pwedeng gamitin sa second unit, meron silang center sa bench tulad nila Alex Len, Christian Coloco. Tapos itong nakuha nila sa free agency si Kylor Kelly, hindi lang talaga marunong magpahinog ng mga talent ang Lakers dahil pwede sanang gumamit yung mga to ng mga young talent sa mahabang oras nila sa regular games para maging suporta kay Ayton at Hayes. Pero parang wala nga raw talagang balak ang Lakers, especially itong si Redick, para bigyan ng oras na mag-improve yung mga center nila sa bench. Si Hayes meron lang yung 1-year contract sa 2026, si Ayton 2 years lang ang deal na may player option pa sa huling taon niya, kaya sure na kung hindi magiging effective yung mga yan may option ng Lakers na palitan agad sila sa pangalawang taon at humanap ng center na mas magiging fit kay Luka Doncic at sa bagong structure na sistema nitong si Redick. Balik tayo dito, mas prior ng Lakers na kumuha ngayon sa trade ng isang center. Mas nakontento kasi ngayon ang Lakers sa wing depth nila dahil kay Marcus Smart, plus meron silang Laravia, Gabe Vincent at Vanderbilt. Ang tradable asset ng Lakers si Hachimura, Gabe Vincent, Maxi Kleber, Dalton Knecht, plus meron pa silang draft capital ngayon na magiging sapat nga raw ngayon para makakuha sila ng high level na center sa trade dahil nakikita na mas kailangan ng Lakers na i-upgrade palalo yung front depth nila para mas lumitaw ang championship window sa kanilang roster. Sa report kasi ngayon, ang Lakers nagsisimula ng makipag-ugnayan sa front office ng Pelicans para alamin mismo kung magiging available sa trade itong si Ives Missi, isang promising na rookie center na napabilang pa sa NBA All-Rookie Second Team noong 2024 to 25 season. Ito yung center na paniguradong hahabulin itong Lakers sa oras nga na maging available talaga, na magiging lab threat panigurado kung mauugnay nga raw kay Luka Doncic. Si Ives kasi drafted bilang 21st overall pick noong 2024 NBA draft. Sa rookie season nito, nag-average siya ng 9.1 points, 8.2 rebounds at 1.3 blocks per game. Kaya nakikita itong may potential bilang isang vertical leaper at rim runner. Ito yung hinahanap ng Lakers na pwedeng tumugma sa style ni Luka Doncic on court. Si Ives Missi kasi ngayon nasa rookie scale contract na nagkakahalaga lang ng 3.3 million para sa susunod na season at may dalawang team option para sa Pelicans. Ito ang nagbibigay ng flexibility sa Lakers sa usapan pagdating sa cap management at long-term planning ng Pelicans. Ang Pelicans kasi ngayon nagkaroon ng front office shake-up at pinangunahan pa mismo to ni Joe Dumars. Sabay nagkaroon ng additional role players sa roster nila gaya nila Kevon Looney at rookie na si Derek Quinn na possible nagpapalabo mismo nga raw sa posisyon nitong si Missi sa roster at nakikitang rason para magamit to sa isang trade. Ayon kasi sa insider, tulad ni Dave McMenamin, ang Lakers may expiring contracts at first round pick mula sa 2031 o 2032 na maaaring magamit sa trade. May nabanggit na trade proposal kung saan pwedeng magamit itong si Dalton Knecht at Rui Hachimura at isang 2026 first round pick swap at kasama ang 2031 pick para makuha si Ives Missi at Herb Jones mula sa Pelicans. Yan yung nakikitang magiging match trade para maging realistic ang pagkuha nila sa athletic na center na si Ives Missi.